Magandang araw mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, isinailalim sa state of calamity ang Iligan City dahil sa pananalasa ng bagyong Basha. Sa huling tala ng OCD, 12 ang nasawi, 36 ang sugatan at wala namang naitalang missing. Sa usapin naman ng West Philippine Sea, inimbitahan ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela si Senator Dante Marcoleta na sumama sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng senador na isuko na lamang ang Kalayaan Island Group. Samantala, isiniwalat naman ni Vice President Sara Duterte na ang motibo sa likod ng impeachment complaint laban sa kanya ay para pagtakpan umano ng administrasyon ang mga pagkukulang nito sa bayan. Sa isang Facebook video, kinwestiyon din niya ang kredibilidad ng Akbayan Party List sa pag-endorso ng reklamo. At sa sports, wagi ang Pinas matapos na masungkit ni EJ Obiena ang gold medal sa men's pole vault ng 2026 Asian Indoor Athletics Championships sa Tianjin, China. Pagsapit naman ng linggo, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Samar, matapos na ulanin dahil sa pag-iral ng shear line. Bunsod nito, agad na isinagawa ang preemptive evacuation sa mga lugar na lubhang binaha at kinansela mga klase sa lahat ng antas sa Northern Samar. Araw naman ng Lunes, inihain sa Kamara ng mga grupo ng pari, madre at mga abogado ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na inendorso rin ni Rep. Leila de Lima. Sa ibang balita, pinabulaanan ng Malacanang ang post ni Attorney Harry Roque sa Facebook na nagtatanong sa followers nito kung colostomy bag ang nasa tiyan ng Pangulo sa isang litrato. Diin ng palasyo, chismis lang at walang katotohanan ng mga sinasabi nito. Samantala, iimbestigahan ng NAPOLCOM ang umano'y pagpapahirap sa ilang recruits sa headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 14 sa Lamitan City, Basilan upang alamin kung may nangyaring hazing at maltreatment sa 120 na patrolmen. Sa Senado naman, nagkainitan sina Senators Kiko Pangilinan at Alan Peter Cayetano habang tinatalakay ang resolusyon na kumukondena sa umano'y pambabatikos ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng Pilipinas. Ito'y matapos ungkatin sa sesyon ang paggamit ni PCG Commodore J. Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sa Albay, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon kung saan 32 na mga barangay sa bayan ng Kamalig at Ginobatan ang apektado ng ashfall. Araw ng Martes, ibinasura na ng Kamara ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 284 na mga kongresista ang bumoto pabor sa pagbasura sa reklamo, 8 ang kumontra at 4 ang nag-abstain. Sa ibang balita, inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang travel tax. Target naman ng House Committee on Tourism na silipin ang mga pinagkagastusan ng travel tax na umaabot sa 4 hanggang 5 bilyong piso kada taon. Sa araw ding ito, kinasuhan ang 12 pulis na sangkot sa hazing sa mga bagong pulis sa Lamitan City, Basilan ayon kay PNP spokesperson PB Gen Randolph Tuanyo. Samantala, binigyang diin naman ng Korte Suprema na maaaring kilalanin bilang co-owner sa kanilang mga ari-arian ang same-sex couple na nagsasama. Nitong Miyerkules, umusad ang kaso sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan kung saan ipinag-utos ng DOTR ang pagsasampa ng kaso ng Maritime Industry Authority laban sa Allison Shipping Lines. Matapos din ang ilang verifikasyon, ibinabana ng PCG ang bilang ng mga nakaligtas sa 293 mula sa unang bilang na 360. Sa auction naman ng BOC sa luxury cars ng mga diskaya ay naimbenta na ang kontrobersyal na Rolls-Royce with payong. Ayon kay Igorot Stone Kingdom owner Pio Velasco, binila nila ito para i-display dahil ito aniya ang nagbukas sa pagkakatuklas ng anomalya sa flood control projects. Pagdating naman sa pagdinig ng Senado sa Children's Safety and Social Media Bill, nagbitiw ng pahayag si Senator Robin Padilla na mahina umano ang mga kabataan ngayon kumpara sa kanilang panahon. Hindi naman sang-ayon dito si Kabataan Rep. Reneco at sinabing malayo ito sa katotohanan. Kahapon ng Huwebes, itinaas na sa 20 million pesos ang reward money para sa makapagtuturo ng lokasyon ni Atong Ang matapos na mahatulang guilty sa kaso ng missing sabongeros. Naharap na rin sa isa pang arrest warrant ang negosyante kasama ng 5 iba pang kapwa nito akusado. Habang sa Senado,
Patuloy na iniimbestigahan ang Allison Shipping Lines dahil sa mga pagkukulang umano nito sa paglubog ng barko sa Basilan. Nirekomenda naman ni Senator Raffy Tulfo na imbis kasong administratibo ay criminal case ang isampa laban sa shipping company na aniyay may mga kaso na rin ng paglabag mula pa 2019. Samantala sa Palawan, ikinatuwa ng council members ng Bayan ng Kalayaan ang pagban ng China sa 16 nilang opisyales na magpunta sa bansa nito maging sa Macau at Hong Kong. Naniniwala kasi ang mga opisyal na naging epektibo ang mga resolusyon nila at nanindigang maski a square inch ay hindi nila isusuko bilang pagprotekta sa teritoryo ng bansa. At ngayong Biyernes, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City. Sa probinsya ng Albay, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon kaninang umaga. Tumagal ito ng 5 minuto at umabot sa 50 meters ang taas ang ashfall. At ngayong bisperas ng Araw ng Mga Puso, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa Dangwa Market. Kani-kaniyang pakulo na rin ang mga nagtitinda para maibenta ang kanilang mga bulaklak. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Advance Happy Valentine's Day mga kasama at ngayong World Radio Day. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.